magandang araw sa inyong lahat and welcome to my channel. Now, pag-uusapan natin coming from last time, former topic natin is dun sa work routines, daily work routines sa messman. So now naman, we will go parang deep dive kung ano-ano yung mga things na into detailed manner, yung mga kinukuha ko sa fridge or nire-ready sa mess halls as a messman. So ayan, start tayo. So doon sa base sa video last time, so nagsisimula ako ng madaling araw, ay eto yung mga nire-ready ko for mess halls aside dun sa other duties. Now, sa umaga, so chine-check ko yung mga jams and butter. Especially sa breads, very important ito. Lalo na kung yung officers nyo ay mga European kasi bread-centered person sila. So, mas marami yung nila sa butter consumption, malakas. So, butter. And of course, sa umaga, kailangan meron tayong gatas na naka-ready sa ating mess halls. Either buffet area or sa pantry fridge buffet area, pantry fridge, or sa mga lamesa. So nilalagay mo yung gatas. And of course, gatas may kasama tong juice. So milk and juice. Now, kada barko may iba-ibang sistema with regards sa tubig. Merong barko na maglalagay ka sa lamesa and meron namang barko na binibili yung tubig. But ako noon, ang inabutan ko naglalagay pa sa table. So, depende sa advice ni Chief ko kung ilan. Usually, may computation naman siya niyan eh. But, anyways, dun tayo sa next. So, after ng gatas, juice, tinapay naman. So, kagaya nung nasabi ko last time, nagre-ready ako ng baguette. Then, kinakat ko na siya into several portions. Tapos nilalagay ko sa bread basket. And may takip siya na parang cloth, para hindi tumigas yung tinapay or expose sa hangin. Ganun kasi yun eh. Diba pag na-expose siya, the more na ma-expose siya sa room temp, lalong tumitigas. Now, French bread, tapos syempre check nyo yung sliced bread or white bread. Pinaka-accessible. Now, sa breakfast, meron pang aside dun sa pinaka-main food, meron pa kayong re-ready. Kasi may times, may scheduled basis, yogurt, di ba? Nalabas kayo ng yogurt, and merong mga different kinds of cheese. Now, sa umaga, ito yung na-encounter ko usually sa mga European, gusto nila yung cottage cheese sa umaga. Tapos, syempre may mga cut kayo. May different kinds of cheese naman siya. So, ina-alternate ko siya. Same as yung mga cold cuts. So, marami naman cold cuts na i-prepare but hindi siya daily. So, niro-rotate mo kung ilan yung meron kayo sa barko. And of course, ibabagay mo conforme sa kung ano yung breakfast na i-ready ni Chief Cook. Okay? So, after nun, sa breakfast, so, syempre, lalabas mo na yung mga foods na niluto ni Mayor. Then, after breakfast service, naghihiwa naman ako ng patatas para kay Chief Cook. Tapos nag-assist ako and then salad. So sa salad naman, importante meron din kayong rotation ng several kinds of salad. And of course, ibabagay nyo din kung ano yung main course ni Mayor, dapat yung salad nyo babagay din siya doon. Diba? Syempre dapat magko-complement yung salad, hindi yung hiwalay sa pagkain. Diba? Like for example, sa mga baked foods or dry type. So, usually recommended yung mga may mayonnaise diba, na salads. Sa Russian, ganun yung usually combi na ginagawa ko. Kahit nung coming from messman to Chief Cook, ganun yung ginagawa ko. And then, sa European, mahilig sila na aside dun sa food, may sour cream. Now, may iba na nilalagay siya sa sabaw and yung iba nilalagay nila sa salad. So, kailangan nyo rin mag-ready ng sour cream.
Tapos, andyan, yung iba, nagkakat ng mga gusto nila merong olives and meron mga pickles. So, nagkakat pa ako nun. Tapos, yung iba naman, trip hilaw na bawang. Depende sa ethnic or cultural, but ako usually sa Eastern European, eto, naghahanap sila ng bawang. Swerte nyo kung bulb lang siya na paghihiwa-hiwalayin, but there are times na gusto nila balat na. So after nun, syempre, hindi mo mawawala dyan yung rice. Magsasayang kayo para sa Pinoy, kanin, di ba? So, depende na naman kay Chief Cook kung maglalagay kayo ng juice or hindi. It always depends sa kung anong advice ni Mayor. Kasi nagdidepende naman tayo sa budget eh. Budget-centered naman yung mga barko, cargo vessels. So, after nun, coffee break, rice. Upon coffee, na nire-ready ko na rin, nagbe-bake na ako ng cake. Or minsan, beforehand, nagbe-bake na ako. So, by that time, either pinapaset mo na lang yung cake or pinapalamig. Now, after nun, so coffee break and mga ngabi na ka, di ba? Ayun yung magkasunod eh. So, mga ngabi na pagbaba mo coffee break. Now, may mga ibang vessels, conforme. May iba't ibang klase sila ng tinapay. Merong rye bread, meron pa yung parang pumpernickel. So, iba-iba klase. And niro-rotate din siya. So, hindi lahat isahang bagsak meron kayong rotation. Usually, malilearn nyo siya during pagka nasa barko na kayo. Makikita nyo kung ano yung mga proper combination. So, sa lunchtime, pag may supply ng mga dark breads, usually, yun yung hinihiwa ko, nire-ready ko for lunch. Kasi sa Pinoy, walang problema. Kasi diba kanin, salad, rice, tapos sides, then okay na, ulam. So, sa mga officers kasi, minsan iba-iba. Conforme, minsan mas trip nila yung sabaw kaysa dun sa main course. But marami silang mga condiments. Like for example, yung pickles, sour cream, bawang, gusto nila existing yun. And at the same time, yung bread. Okay? Then after nun, so syempre lunch service, after lunch service, ligpit. Like for example, yung mga juices, lalagay mo sa pantry fridge, yung mga cold cuts, pasok ulit. Kada mealtime lang siya inilalabas. Okay? You have to check from time to time yung mga ketchup, mayonnaise sa buffet area or sa table pag existing naman. Usually, sa mga Pinoy is toyo, suka ang inire-refill nyo sa condiments di ba? But pag sa mga puti naman or sa other officers, yon olive oil sa soy. And then, always hindi mawawala, salt and pepper. Always check this one. Tapos, toothpicks, of course. And the rest, additives na lang siya. So, sa Eastern European, meron silang parang horseradish sauce na trip din nila. Yun, minsan konti lang yung supply, minsan marami, but mabilis siya maubos. Now, lunchtime, tapos na tayo sa lunchtime, dumako na tayo sa pahapon. So, sa hapon, nandyan yung naghihiwa ko para kay Chief Cook ng potatoes and carrots, tapos onions. So, ako yung nagre-ready yung gagamitin niya. So, ito usually, yung onion, syempre for dinner service. But yung potato saka carrots, usually ina-advance na siya. So, binabalatan ko na. And then, para sa kinabukasan na yung nagamit. And at the same time, nagre-refill na ako ng mga cold cuts. So, cold cheese and cold cuts para sa gabi. So, nire-ready ko na siya. So, table setup kayo. Then, juice. Tapos, yung cake na ine-ready nyo. Diba? Minsan, yung fruits, case-to-case basis Depende sa barko. Meron ibang barko na sa tanghali, isine-serve yung fruits. Kaya hindi ko siya kanina isinama kasi depende sa Chief Cook. Meron naman sa gabi. Tapos yung sa iba, cakes na. So may tanghali fruits, yung iba
sa gabi fruits, tapos cake. Tapos meron namang ibang barko na yung fruits saka cakes ay nasa dinner. Tapos light na lang yung dinner nila. So nire-ready nyo lang lahat. And of course, hindi mawawala yung ating table napkin. Okay? So yung table napkin ay most of the time nire-refill siya. So kailangan to check out. Just check everything. Of course, check nyo yung mga jams kasi minsan kahit matagal na kala nyo hindi nagagalaw, pagbukas nyo yung pala may amag. So you have to be vigilant. And for example, minsan yung mga gatas, kasi minsan check mo may laman pa pag kinalog mo, so iiwanan mo pa doon. Now, there will be time na panis na pala. So you have to be careful sa mga mess holes and pantry fridge natin. Okay? So far, yun lang naman yung mga nire-ready pagka nasa mess holes. And kung meron mang karagdagan or questions, feel free na mag-comment sa video na ito, below sa video. And yan, thank you for watching. I hope you learned something. So, kita-kits ulit tayo sa sunod na video. Ingat!